Hello, good morning po sa mga nanay po. Happy Mother's Day. Kung katabi mo po yung mga nanay, pwedeng batiin po natin. Hallelujah. Wala po ibang nanay. Yung mga nanay baka makanood, Happy Mother's Day. Pag-uwi niyo po, sino yung pumating na sa nanay? Taas na ang kamay? Yes. Wow! Si Brianna, mamaya pag-uwi. Tsaka si yung isang kasama. Sige, tayo po tayo mag-pray. Kahit na ganyan lang po yung bilang natin, although may namimiss tayo mga kasamkan, no? Lagi natin iisipin na nasa church tayo para kay Lord. Although minsan, di ba, nakakalungkot kasi wala sila. Pero lagi natin tatandaan na pumupunta tayo sa church, hindi dahil sa kanila. Amen? Kasi pag titingin tayo sa kanila, baka na Sunday, wala kami. Hallelujah, diba? Sige, let us pray po. Hallelujah, we worship you, Lord. Father God, salamat sa umaga ito na kilala mo na naman kami sa iyong bahay sa bahay. Lord, bago ang lahat, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isip, kung ano yung mga ginawa namin sa loob ng isang linggo, Lord God. Tunay nga, alam po namin, Panginoon, na may mga bagay kami, Panginoon, na nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kaya, Lord God, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Lord, sa oras na ito, tinatas po namin sa inyong music team. Although si Joy lang, Lord, yung tatayo this morning, Father God, we do declare, Father God, that your anointing be upon her, O Lord. Lord, alam po namin na ang bawat isa, Panginoon, na parte ng music team ay ikaw, Panginoon, magpapalago, aayos, O God. Nang sa ganun, Panginoon, may dala sa pinakamataas na pagsamba ang kongregasyon, Panginoon, ito. Lord, sa oras dito, dalangin din po namin ang tatayo ng lingkod mo sa Pastor Dan. Gamitin mo po siya, Panginoon, na maging vessel, O Lord God. Daluyan ng iyong masaganang pagpapala, Panginoon, ng mga salita mo, Lord, na nais paabot sa amin, ay maunawaan po ng bawat isa sa amin. Kaya patuloy na banal na Espiritu, ang inaanyayahan po namin sa umaga nito, na lukupan niyo po ang bawat isa sa amin. At Lord, ang magbabago sa pamagitan ng iyong makapangyarihang salita ang sumaamin. Salamat sa oras dito, dalangin po namin ang may mga karamdaman, Panginoon, patuloy na pagalingin mo po sila. Yung mga naglulusa sa family po ni Mating Che, Lord God, bigyan mo po sila ng comfort. And thank you, Lord, alam po namin ikaw nag-provide ng kanilang mga pangangailangan para masettle po ang lahat. Salamat din, Lord,
sa oras na ito kung sino po yung nangangailangan financially. Bless mo po sila, especially Lord God, yung mga nag-aaral pa noon at sa kanilang pagsisimula ulit sa panibagong pasukan, Lord God. Dalangin din po namin, Lord, sa oras na ito kung sino may nalalamig. Panginoon, patuloy na ibalik mo po kami sa inyo, O Lord God, na mag-number one priority ka po na aming mga buhay. Ikaw lang po nakakaalam, Lord, ang sitwasyon ng aming mga spiritual na buhay sa oras na ito. Kaya Lord, sa inyo po namin ito ay pinagkakatiwala, O Lord God. Dalangin ko yung mga nanay, Lord, na patuloy na maging matatag, Lord, malakas, lalo na sa spiritual, Panginoon, na sa ganun magabayan po nila ang kanilang mga anak patungo sa inyo, O Lord God. Kaya Lord, sa oras na ito, aming po inaakin yung katagumpayan na gagawin mo sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin nabalik ang pinakamataas na papulit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus Kristo. Ang lahat po ay magsabi na, Amen and Amen. Amen. Pagkasabi nga po sa ating katabi, Happy Lord's Day, kapatid! Happy Lord's Day, Ate Bien. So, yun, no? Lagi po natin iisipin na si Lord hindi siya tumitingin sa kung iilan lang tayo. Isa lang po yung tinitignan ni Lord. Kung yung desire ng puso natin. Kaya sa mga oras na to, kahit ilan lang tayo, ibigay natin ang the best papuri para kay Lord. Amen po ba? Amen. Yan. Lord, you are good. Yan. Please, sayo po kayo. Yes, Lord, makakabuti po sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, you are good and mercy and you recognize. Lord, you are good and mercy and you recognize. People from heaven and nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Galaw mga kapatid! You are good, Father God! Lord, you are good and mercy and you recognize. Lord, you are good and mercy and you recognize. People from heaven and nations on, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Pag sinabi ko, God is good, sabihin niyo po all the time. At pag sinabi ko po all the time, sabihin niyo po, God is good. Hallelujah, Lord! God is good. And all the time, God is good. And all the time, God is good. And all the time, God is good. And all the time,
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from heaven and nations now, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo talaga sa amin, mga Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Patuloy po tayo manatili sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Father God, set apart, Father God. Sa lugar na ito, Panginoon. Yes, Jesus. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. 'Cause I want more. Put it out. I want more of you, Lord. I want more. Yes, Jesus, and Father God. Oh, we want you. Yes, Jesus. Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, ikaw po ang kailangan namin tulungan. Set a fire, Father God, pagnihamin mo po ang bawat isa na narito ngayon. So happy, don't
Cause I want more of you, God. Cause I want more of you, God. Set apart and only my soul that I can contain, that I can control. Cause I want more of you, God. Worship you, Jesus. We worship you, Father God. Napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Father God. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Panginoon, sa mga oras na ito, Father God, nilalapit po namin ang mga puso namin sa inyo, Panginoon. Yes, Jesus. Saan man naroon, sulitin man ay umating. Ikaw naman, O Diyos, ang sasabayin. Panginoon ko sa iyo lamang.
nagpapasalamat kami sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, kakaunti lamang po yung bilang namin sa mga oras na ito, Father God. Pero Panginoon, yung puso po namin, Father God, buong-buo, Panginoon. Buong-buo na maglingkod sa iyo, Father God. Panginoon, sa mga oras na ito, Father God, nilalapit po namin ang gawain ito, Panginoon. Naway ikaw po siya mamuli sa bawat isa, Father God. Sa lingkod mo na gagamitin sa oras na ito, Father God, karunungan, katalinuhan, kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang igawad mo po sa kanya, Panginoon. Sa may mga karamdaman, sakit na nararamdaman sa mga oras na ito, Father God, we declare healing in the mighty name of Jesus, Father God. Alam ko po, Panginoon, na pinagaling niyo na po ang bawat isa, Panginoon. Father God, sa mga kabataan, magulang na narito sa mga oras na ito, Father God, alam mo po kung ano po yung pangangailangan nila, Father God. Kaya, Panginoon, buksan mo po ang durungawan ng bintana, Panginoon, sa kalangitan at ipuhos ang masaganang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, ikaw nawa siya maging sentro sa gawain ito, Panginoon. Dahil alam po namin, Father God, na wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, Father God. Panginoon, sa mga papunta pa lamang, Father God, protection mo, Panginoon, ang siya manguna sa kanila, Panginoon. Kaya, Father God, ang pinakamataas na papulit pasasalamat, Panginoon, ay binabalik na po namin sa inyo, Father God. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Amen. Hallelujah. Mag-bless ba tayo? Sige po, lahat ng nasa labas, sinaya po namin pumasok na. Nasa na yung mga bata. Sige po, tayo yung ako. Let's feel the presence of the Lord right now. Huwag mong intindihin yung katabi mo ngayon ng oras na to. Dahil meron gustong iparating sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. We praise you, Lord God. Panginoon, salamat sa bawat bagong buhay na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Alam namin, Panginoon, na hindi lahat, Panginoon, na natulog kagabi ay nagising ngayong umaga. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami dahil ngayong oras na to ay sama-sama po namin i-celebrate ang kabutihan mo sa bawat buhay namin, Lord God. Bagamat napakarami ng mga pagsubok sa aming mga buhay, Panginoon, still, nandyan ka pa rin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. Ikaw ang Diyos na totoo, Diyos na nagmamalasakit, Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, we thank you, Lord, sa love na pinibigay at pinaparamdam mo sa amin sa bawat oras, sa bawat segundo ng aming buhay, Panginoon. Lagi mo po kami sinasamaan, Lord God. Sa anumang hirap, sa anumang sakit, sa aming kalooban, Panginoon, ikaw pa rin ang pumapawi nito, Lord. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, pumasok ka sa bawat puso namin. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na meron kang malasakit sa amin, Lord God. Lord, sa mga oras na to, wala po kami pakialam kung ilan lamang kami, Panginoon. Dahil ang pinunta namin sa lugar na to para maranasan ang presensya mo, Panginoon. Ang presensya na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Presensya na nagre-restore sa amin sa tuwing kami ay maghihina, Panginoon. Kaya Lord, we thank you sa presensya mo na nandito ngayong oras na ito, Panginoon. Samahan mo kami mula umpisa hanggang wakas ng gawain ito. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na hindi mo
kami kinakatagpo bago kami aalis sa lugar na ito, Panginoon. Kaya Lord, tagpuin mo ang bawat puso't isipan namin, ang bawat paningin namin, ang bawat pakiramdam namin, pandinig namin, Panginoon. Buksan mo kung lahat, Panginoon, na sa gayon. Makita namin yung presensya mo na umaapoy at napakalakas sa lugar na to ngayong oras na ito. We bring back all the glory and praises to you alone. In Jesus' mighty name, everybody shout. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Parang napakalungkot po natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon na isang malakas na palakpak. Amen. Hallelujah. Napakalungkot naman ng mga anak ng Panginoon. Pwede ba tayo tumayo? Amen. Magbulat-bulat lang tayo. Parang inaantok po tayo. Sino po dito yung masaya dahil kakatagpuin siya ng Panginoon ngayong oras na ito? Amen. Hallelujah. Huwag niyo pong pansinin kung ilan lang po tayo. Amen? Pansinin niyo po, pakiramdaman niyo yung presensya ng Panginoon na narurusa sa bawat isa sa atin ngayong oras na ito. Amen? Sige po. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, itaboy natin yung espiritu ng kalungkutan ngayong oras na ito sa lugar na ito. Ibigay mo ang pinakamalakas na palakpak sa Panginoon natin. Yan ang kayo pinakamalakas. Amen. Sige po, pwede na tayo dito. Hallelujah. Amen. Alam ko po, Mother's Day po ngayon, no? Pero hindi po pang ina yung ibinigay na mensahe sa atin ng Panginoon. Alam kasi ng Lord, dalawa lang yung inang na mag-aatin. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, last Sunday, nasa Nueva Ecija nga po kami, no? After Nueva Ecija, sumali po ako ng boxing. Hindi pa, bali na magkapo yung mata ko, yung kalahating mukha ko, na maga. Halos di ko na makilala sa sarili ko, no? Marap ako sa sarili. Talagang parang bukol-bukol ko dito na maga. Nakakain po ako ng mga kontra sa akin, no? Tsaka yung parang, akala ko tagyawan lang. Pero, dinuso ko ng karayon. Lumaki. No? Mapapansin nyo yung dito ko, no? Ito. Lumaki po yan. Hanggang dito mo. Lumaki. Kaya nakasugo po ko sa IT lang. Anyway, alam niyo po lahat tayo, hindi tayo accepted sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga sakit. Nasa atin po kung paano po natin aalagaan yung mga sakit natin. Hindi ibig sabihin, pastor ka, para ng palataya ka, hindi ka na magkakasakit. Hindi po. No? Nasa sa atin po kung paano po natin aalagaan yung mga sarili natin. Amen? Ganun po yung nakukuaral eh. No? Hindi naman kailangan tusukin, pero dinusap po, kaya naman yan. No? So hindi po ibig sabihin, pastor, kasi hindi ka magkakasakit, hindi po. No? Nasa sa atin po. Yung bigay po sa atin ng Panginoon, nasa sa inyo kung paano nyo pangalagaan. Amen? Amen? Hallelujah! No, ito po pag-aaralan po natin ngayon is all about spiritual maturity. Paano ba tayo mag-mature bilang isang Kristiyano? No? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay pinamagat po steps to spiritual maturity. Hakbang para tayo ay lumago at mag-mature bilang isang Kristiyano. Amen? Pwede ko po bang makuha yung bawat tela ninyo? Huh? Kasi napaka-importante po ng topic na ba? Bakit natatagalan yung pag-grow natin bilang isang Kristiyano? Sa tingin niyo po, bakit? Bakit tayo natatagalan mag-grow bilang isang Kristiyano? Yung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pero kung paano ka nagsimula, ganun ka pa rin. Diba? Mga kapatid, masakit po ang mensahe na to. Pero sabi ng salita ng Panginoon,
hindi sinasabihan ng Panginoon ang hindi niya alam. Amen? Once na nasasaktan ka sa mensahe, ibig sabihin, anak ka ng Panginoon. May pakialam sa iyo ang Panginoon. May binabago sa iyo ang Panginoon. May tinutuwid sa iyo ang Panginoon. Ha? Kaya kapag ka nasasaktan tayo sa mensahe, mag-alak ka. Kasi hindi ako pakialam sa iyo ang Panginoon. No? Mas mag-alala ka kapag ka hindi ka nasasaktan. Kasi ibig sabihin, wala nang pakialam sa iyo ang Lord. Ha? Narinig na po ba natin yung mga famous lines sa ating mga magulang? Yung ang tanda-tanda mo na, pero wala ka pa rin pinagka-tandaan. Tama ba yan? Nasabi na ba ng magulang niyo sa inyo yun? Yung ang tanda mo na, hindi mo pa alam yung ginagawa mo. No? Bilang mga Kristyano, mga kapatid, kumusta po kayo? Meron na bang nagbago? Meron na bang pagbabago na nangyari sa ating buhay? Alam ko po kayo lang makakasagot niyan. Hindi ko alam kung simula nung tumanggap kayo sa Panginoon, meron na bang nagbago sa buhay ninyo? Amen? Tanungin po natin yung mga sarili natin ngayong oras na to. For the first time, ngayong oras na to, kausapin mo yung sarili mo. Meron na bang nagbago sa akin? Ha? Ngayong oras na to, gusto ko na yung question na yun ay lagi po natin maisip. Meron na kayang nagbago sa akin? O hanggang ngayon, patambling-tambling pa rin tayo na Kristyano. Ha? Yung Kristyano ka ngayon, pagdating sa bahay, hindi na. Amen? Yan po bang ganun sa atin? Yung Kristyano tayo sa loob ng church, pero sa loob ng bahay, hindi man lang makita si Kristo sa atin. Amen? Yung Kristyano ka ngayon, pero kapag iba na yung kasama mo, nawawala na si Kristo sa iyo. Pero ba gano'n? Huh? Yung Kristyano ka ngayon Sunday, sa susunod na Sunday, hindi na. Ganun po ba tayo, mga kapatid? Huh? Ganun po ba tayo? Kapatid, ang isang malagong Kristyano, Kristyano yan, saan man yan magpunta. Amen? Palakpakan na natin ang Panginoon. Natin ito ang pinakapagpunta tayo. Sino man ang kasama mo, kapag Kristyano ka, kailangan kasama mong lumalakad si Kristo. Amen? Hindi yung kapag iba na yung kasama mo, iba ka na rin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, iba ka na, kapatid. Hindi ka na kagaya nila. No? Kailangan, habang lumalakad tayo, merong paglago. No? Habang tumatagal tayo sa pagkakilala sa Panginoon Yesus, merong nagbabago. Amen? Ang pangit naman, pakinggan mo, ay, Kristyano pala yan. Number 1 marites sa barangay namin yan eh. Di ba? Ang pangit mo pakinggan. Yung sinasabi mo, Kristyano ka, pero mayabang ka naman. Amen? Yung sinasabi mo, Kristyano ka, pero palaway ka naman. Yung sinasabi mo, Kristyano ka, pero wala kang respeto sa magulang. Ouch, gusto ang sakit. Yan. Pero, tandaan niyo po, hindi sila sabihan ng Panginoon ang hindi niya anak. Kung hindi ka itutuwid ng Panginoon, sabi ng Hebrew chapter 12, verse 7, hindi
Kung hindi itutuwid ng isang ama ang kanyang anak, hindi ka tunay na anak. Anak ka sa labas. Amen? Kaya, bless mo tayo kapag ka tinutuwid tayo ng Panginoon. Kasi bakit? Anak ka ng Panginoon kapag ka tinutuwid ka niya. Amen? Hallelujah. Kaya yung sinasabi, Kristiyano ako, pastor. Pero hindi ako sumusunod sa magulang ko. Baka ibang Kristiyano ka ako. No? Yung iba sinasabi nila, Kristiyano sila. Amen? Pero kung makapag-post sila sa Facebook, parang hindi sila Kristiyano. Amen? Paano ba yung Kristiyano sa Facebook, pastor? Pagka-Kristiyano ka, kahit saan man lugar ka, mapa sa social media, sa school ka, sa lugar ng mga kaibigan mo, kailangan nakikitaan ka ng maganda. Amen? Nakikita niyo po ba yung post sa Facebook? Yung mag-away lang silang mag-asawa. Imbis na sa bahay lang, nakakarinig ka nga pa. No? Mag-away lang silang mag-ina. Nakapost mga halit sa Facebook. Mag-away lang silang magkapatid. Nakapost mga halit sa Facebook. Kristiyano ba yun, no? Kapatid, kung mature ka na Kristiyano, wala ang ibang pagsasabihan ng problema mo. Hindi ang Diyos at ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi yung kumukuha tayo ng simpatya sa mga mundo. Di ba? Kapag ka nag-post ka nga ng problema mo, lalo pang lumalala. Tama ba? Kasi hindi po ganon yung way na binigay sa atin ng Panginoon bilang isang Kristiyano. Amen? Naintindihan mo ba? Kapatid, ang lumalabong Kristiyano, na-appreciate siya ng tao. Naniniwala ba kayo? Hindi yung Kristiyano ba yan? Grabe yung makapag-post sa Facebook. Hindi. Ang tunay na Kristiyano, na-appreciate siya. Grabe si Pedro, no? Simula nung nagsimba siya. Dati ang lakas niya kaligarilyo, isang stick na lang. Amen? Grabe si Pedro, no? Dati kung makainom siya, umaga pa lang, asin na, hanggang gabi, umiinom pa rin. Ngayon, bihira ka na lang makita. Grabe si Pedro, no? Dati mainitin yung ulo, ngayon takurin na lang yung iniinitin. Amen? Kapag ka-Kristiyano ka, mayroong magbabago ang nakikita sa iyo, kapatid. Amen? Nababawasan yung sungit, nababawasan yung sungay. Amen? Hindi yung Kristiyano ka na, malaki pa yung sungay mo kaysa sa iyo. Hindi po malabong Kristiyano yung gano'n. No? Kumbaga, merong pagbabago. No? Merong changes. No? Kahit na may sungay, at least lumiliit. Di ba? Kung masungit ka dati, at least nababawasan mo lang. Hindi na dadagdagan. Kung pasaway ka dati, at least nababawasan mo lang. Hindi mas nagiging pasaway. Amen? Sakit ba? Yes, masakit. Actually, habang ginagawa ko, masasaktan na nga ako yun. No? Hallelujah. 1 Corinthians 13:11. Nung ako ay bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal bata. Sa pagkatao, mayroong childish na ka. Meron ka bang last week na childish dyan? Meron ka bang ka-work na childish dyan?
Napaka-childish naman dito. Minsan galit pa tayo eh. Tama ba? Kasi childish na mag-isip eh. Tama? Alam niyo sa spiritual na buhay, yan din childish. No? Yung ang tagal-tagal ng mga Kristiyano, pero kung makapag-isip ka, gano'n ka pa rin mag-isip. No? Sino po dito yung 10 years old na gusto mo, hindi ka pa marunong maglakad? Sino po yung may gusto na gano'n? 10 years old ka na, gusto mo, ayaw mo pa maglakad. Gusto mo natin yung gano'n? Hindi, di ba? Sino po dito yung 20 years old ka na, gusto mo, dumededi ka pa? Huh? Yung 20 years old ka na, makikita ka sa church, may pacifier ka pa. Gusto niyo ba yung gano'n? Sandali lang, pastor. Titiplan mo na ako ng eding. Bro, yun na. Di ba? Maganda po ba tingnan? Hindi, di ba? Huh? Ganun din po sa ating spiritual na buhay. Hindi po magandang tingnan na kapag ka-Kristyano ka na, nagmumura ka pa. Amen? Hallelujah. Hindi po magandang tingnan yung Kristyano ka na, pero naninira ka pa ng ibang buhay. Amen? Yung Kristyano ka na, pero tamad ka pa. Amen? Yung Kristyano ka na, pero mahilig ka pa makipag-away. Mahilig ka pa magtanim ng galit. Tapos Kristyano ka na, nakikita ka pa sa mga lugar na hindi dapat pinupuntahan ng Kristyano. Maganda po ba yung gano'n? Di po ba hindi? Maganda ba yung childish? Hindi, di ba? Maganda ba yung Kristyano na nagmumura pa? Hindi, di ba? Hallelujah. Huh? Alam nyo, kapag ka-matured ka na Kristyano, mga kapatid, kapag ka-matured tayo na Kristyano, yung kahit hindi ka kagwapuhan, yung kahit hindi ka ganun kaganda, gandang-ganda yung tao sa iyo. Gwapo-gwapo yung tao sa iyo. Bakit? Matured ka eh. Diba? Nakikita yung glory ng Diyos sa iyo. Alam niyo, sa buong buhay ko, nung naging Kristyano ako, doon lang ako tinawag na pogi. Amen? Hindi ko pa naranasan yung gano'n eh. Simula nag-aaral ako, walang tumawag sa akin na pogi. Pero nung naging Kristyano ako, makita lang nila, ay, yung pastor na pogi. Grabe, pero balakman natin ang Panginoon. Natin na yun. No? Kapag ka matured na Kristyano ka, nakikita yung glory ni Lord sa'yo. Amen? Yung kagandahan ng Panginoon, nakikita sa buhay mo. Gusto ba natin yung gano'n? No? Yung kahit hindi ka matalino, grabe, sabi ng tao, talino naman. Diba? Yung kahit hindi matapos yung inuuna, nakikita matapos yung inuuna. Diba? Yung kahit na hindi ka gano'n kaganda, pero ganda-ganda yung crush mo sa'yo. Diba? Kasi matured ka eh. Kasi nasa iyo ang Diyos eh. Tama ba? No? Pero kung hindi mo nararanasan yan, ibig sabihin, baka hindi ba ako matured, pastor? Amen? Hallelujah. Kaya pagka narinig ko yung pugi, pumapalakpak yung tenga ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Diba? Grabe. Pati mga kamay nyo, umalakpak din. No? Hallelujah. Kapatid, no? Kagaya ng katawan natin. No? Yung katawan natin, magsimula ng baby tayo, para mag-grow, kailangan madidiin. Tama ba? Kailangan pakainin. No? Kung hindi mo pa nararanasan na maging matured na Kristyano, baka hindi mo pa nagkagawa yung mga steps na ito. No? Number 1,
ang isang step para tayo maging mature. Number 1, ay magkaroon tayo ng desire to grow. Amen? Noong tumanggap tayo sa Lord, ang tanong ko, noong tumanggap tayo sa Lord, nag-asam ba tayo na mas gusto natin dumago sa Panginoon? Hindi, pastor. Basta tumanggap lang ako. Tapos church lang ako nag-church. Nag-asam po ba tayo? Yung gusto ko mas makilala pa ang Panginoon. Diba? Yung gusto ko mas malalim pa yung pagkakilala ko kay Lord. Alam niyo po yung paglago, intentional yan. Kung hindi mo gugustuhin, hindi ka lalago. Amen? Pero kung gugustuhin mong lumago, lalago ka kasi kagustuhan mo yun eh. Iba yung may kagustuhan kaysa sa wala. No? Yung willing ka, meron kang willingness na pumunta sa church kahit malayo. Kasi willing kang lumago eh. No? Yung meron kang willingness na isang tabi yung mga ginagawa mo pumunta ka lang ng church. Tandaan natin, iba yung may desire kaysa sa wala. No? Meron na po bang gumawa sa atin yan? Na pastor, gusto kong mas kumalim pa si Panginoon. Meron po ba? Kaya walang lumago. Walang nag-desire na lumago. Amen? From this moment, from now on, mga kapatid, tatandaan natin, hindi ka lalago kung hindi mo gugustuhin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi ka lalago kung hindi mo gugustuhin. Pastor, nagsisimba naman ako eh, okay na yun. Diba? Minsan, ganun yung response natin sa mga nagsabi eh. Pastor, nagsisimba naman ako, okay na yun. Yes, okay po yun nagsisimba. But that's not enough. Hindi sapat yun. Pastor, nag-pray naman ako eh. Okay na yun. Yes, okay yun. Pero hindi pa sapat yun. Pastor, naniniwala naman ako kay Lord eh. Yes, okay po yun. Pero hindi pa sapat yun. Amen? Kung hindi mo na naisin lumago, hindi ka lalago. No? Dapat naisin natin na lumago tayo. Hindi yung basta-basta nagsisimba na lang tayo. Hindi basta-basta nag-church na lang tayo. Amen? Dapat habang tumatagal tayo sa church, mayroong pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Pastor, bakit itong katabi ko hindi pa rin nagbabago? Baka ayaw niya magbago. Diba? Nasa desire mo natin yung gusto mo mabago, gustuhin mo. Hindi ka mababago ng Panginoon kung hindi mo gugustuhin. Amen? Hindi pinabago ng Lord ang ayaw magpabago sa Kanya. Amen? Hallelujah. Natandaan niyo ba yung ganito ng barbero at ng bata? Diba? Hindi ako naniniwala na may barbero, sabi ng bata habang ginugupitan siya. Diba? Bakit mo naman nasabi? Barbero ako eh. Tignan mo sa labas, ang daming mahahaba ko. Diba? Kaya hindi sila lumalapit sa akin, kaya hindi sila nagugupitan. Ganun din po tayo. Kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, hindi tayo mababago ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. The more you desire to grow, no? The more na nag-desire tayo, na lumago tayo, the more dapat na mayroong pagbabago sa buhay natin. Amen? Gusto ko lang mabago, pastor. No? Gusto ko lang mabago. Pero pagdating mo sa bahay, hindi naman kabago-bago yung ginagawa mo. Utusan ka lang ng magulang mo. Ba't di ikaw? Amen? Kailangan, kapag gusto natin mabago, dapat intentional tayo. Gumawa ka ng hakbang para gagawa rin ng Panginoon para sa iyo. Amen? Hallelujah. No?
Kapag dinais natin lumago, yung every Sunday natin, kahit sino pang humadlang, kahit sino pang dumating, kahit sino pang bisita, basta yung Sunday is Sunday and that day is only for the Lord. Ganyan yung may naising lumago. Kapag ka Sunday, wala akong pakialam sino man dumating. Ang Sunday ko para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapag ka meron ng desire na lumalim sa Panginoon, sino man ang madlang sa Sunday mo, walang makakahatlan sa iyo. Bakit, Pastor? Meron akong desire. Hindi naman ako lalago kung mag-stay lang ako sa bahay. Tama ba? Tandaan natin, ang paglago nasa Panginoon, wala sa bahay. Amen? Hallelujah. Sige po, balapakan natin ang Panginoon para hindi natin po rin. Pero kung hindi mo dinidesire na lumago, ito, no? Ito yung mga Kristiyano ng arupok. Pero kung hindi mo dinidesire na lumago, konting yaya na, tara, swimming tayo. Huwag ka muna mag-church. Di ba? Huwag ka muna mag-church. Swimming tayo. Yung Kristiyano nga naman, no? Kapag ka marupok, pagkasabi pa lahat ng tagaw na. Kahit 3 hours pa bago simula umalis, naka-ready na. Amen? Pero pagka ay Lord, 9 a.m. yung Sunday service, 8:30 pa lang, nagbibihis pa lang. Amen? Hallelujah. Sakit naman yung Pastor. Mahal ka ng Panginoon, kaya ka nasasaktan. No? Hallelujah. Ganyan po. Kapag ka hindi natin nais lumago, no? Yung Kristiyano ang natatawag, pero marupok ka kapag ka mayroong tumawag. Di ba? Yung Kristiyano ang natatawag, pero marupok ka kapag may tumawag. Tara, swimming tayo. Tara, sama ako. Di ba? Tara, outing tayo. Tara, swimming tayo. Tara, road trip. Zoom, zoom. Brum, brum. Di ba? Yung kahit papunta at tamon, sasama ka pa rin. Kahit Sunday. Di ba? Hindi po ganun ang may desire na lumago. Kapag ka may desire tayo na lumago, Sunday is for the Lord. Amen? May swimming man o wala, may outing man, may road trip man, may brum-brum man, Sunday is for the Lord. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, Sunday is for the Lord. No? Kung nais mong lumago, ito ang 1 Peter 2:21. 1 Peter 2:2. Sabi dito, gaya ng sanggol, kayo'y nananabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo yung kaligtasan. No? Kapag ka may desire tayo, kailangan mas sinisipagan natin. Amen? Amen? Halata naman, masipag yung taga dito eh. Huh? Sobrang sipag na rapture ka. Amen? Hallelujah. But anyway, alam ko naman may kanya-kanya reason bakit wala ko yung balo. Pero, singit ko lang, yung mga nanay, pinagluto talaga namin ngayon. Pero, sad to say, dalawa lang yung nanay, dalawa lang yung kakain. Manonood na lang tayo. Ay, ako ba? Sorry mo. Tingnan, tandaan mo natin, kapag ka meron tayong desire na lumago, kailangan kagaya tayo ng sanggol. Kagaya tayo ni Zea. No? Na pagka binitawan mo, naghahanap ng gatas. Umiiyak.
nananabik sa gatas. Dapat ganun tayo. Kapag umalis tayo sa labas ng church, dapat mas lalo tayong nananabik sa Panginoon. Mas lalo tayong nananabik sa spiritual na buhay natin. Amen? Amen. Ang isang baby, di ba? Kaya lumalaki, nagmamature, kasi pinapatete, pinapakain. Ang isang hakbang para lumago tayo bilang spiritual, kailangan natin ng number 2, yung nourishment. Pagpapakain, pagpapalusog sa ating spiritual na buhay. Kailangan natin makainin yung spirito natin. No? Yung magsahin ka ng 3 times a day, magluto ka ng masarap na ulam, kunin mo yung litrato mo, silbihan mo ng kandila, ilagay mo yung pagkain, sabihin mo, spirito, kain na. Hindi po ganun. No? Hindi po ganun. Ang pagpapakain sa ating spiritual ay yung pagbabasa ng Bible. Amen? Ang kailangan ng ating spirit o yung Word of God. By the way, sino po din yung nagbabasa ng Bible? Amen? Parang alanganin pa magtaas. Sino po dito yung nagbabasa ng Bible? Kaya pala malusog ang mga spirito nito. No? Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa ninapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen? Mga kapatid, in reality, hindi lang po yung mga bagay o pagkain sa mundong ito ang nagbibigay buhay sa tao. Yes, mayaman ka, nakukuha mo lahat, nasa iyo lang ang lahat. Pati si Daniel Padilla, pero sometimes, hindi ka pa rin masaya. Bakit? Hindi lahat, no? Hindi lahat na kailangan ng tao ay makikita lang sa mundo nito o nabubuhay sa pagkain lamang sa mundo nito. Ang tao nabubuhay din sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Hallelujah! Dapat, kapag gusto natin lumago, sabihin mo sa katabi mo, magbasa ka na. Amen? Magbasa ka na. Amen? Mga kapatid, hindi tayo mag-mature bilang isang Kristyano kung hindi tayo nagbabasa. No? Yes, minsan, nagbabasa ka, inaanto ka pa. Diba? Part yun ng pagiging Kristyano natin, yung sinusupin natin, yung sarili natin. Okay lang yun. At least nagbabasa ka. Sa iyong pagbabasa, hindi mo na mamalayan nagiging buhay mo na yan. Yung hindi ka kontento hanggat hindi ka nagbabasa ng Bible. Diba? Dapat habang binabasa natin yung salita ng Lord, mas lalo natin siya nakikilala at mas lalo tayong nababago. No? Tandaan natin, iba ang tunay na nagbabasa kaysa sa nagbabasa lang. Ang nagbabasa lang, kung saan niya lang binabasa, pero walang nababago. Ang tunay na nagbabasa, habang nagbabasa siya, meron nababago. Kapatid, itapon na natin, iwan na natin yung mga nakasanayan natin na nagbabasa lang tayo pero wala tayong nakukuha. Amen? Sa Tiago 1:22, di ba? Kung ito'y hindi natin isasagawa, nilulungan mo lang
ang iyong sarili. Amen? Yung nagbabasa ka lang para masabi ko na nagbabasa ka ng Bible. No? Kung kilala natin ang Diyos, sometimes, pagka hindi natin kilala ang Lord, magkaroon lang tayo ng problema kung sino-sino yung nilalapitan natin, di ba? Tapos, imbis na lumiit o masolusyonan yung problema mo, lalo pang lumalaki. Pero kung kilala mo ang Panginoon, no? Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka na mag-iisip pa, maghahanap ng ibang solusyon maliban sa salita ng Diyos. Amen? Hihingi ba tayo ng tulong sa taong hindi tayo matutulungan? Hindi. Di ba? Hello? Hihingi ka ba ng tulong sa taong hindi ka matutulungan? Di ba? Pero bakit hindi ka pa humihingi sa Lord? Amen? Pero bakit hindi tayo humihingi ng tulong sa Lord? Pero bakit last option natin ang Panginoon? Maraming Kristiyano kaya bumabagsak kasi hindi nagbabasa ng Bible. Kasi hindi kilala ang Panginoon. Kaya kapag may problema, yung Kristiyano hindi nagbabasa, hindi mo na ako mag-church. Bakit hindi ka nag-church? May problema ako, pastor. Amen? Amen ba? Bakit hindi ka nag-church? May problema ako, pastor. Kapatid, hindi ibig sabihin ng lahat ng mga nag-church ngayon ay walang problema. Di ba? Lahat tayo may problema, tama ba? Yun yung issue. Bakit ka wala ngayon? Kasi may problema ka. Bakit? Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mo nabasa yung 1 Corinthians 10:13 na walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kung nabasa mo lang sa Bible na walang pagsubok na hindi mo makakaya at tutulungan ka ng Panginoon para magtagumpay ka, hindi ka sana nag-absent. Amen? Tandaan mo, kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo, ang solusyon dyan ay lumapit ka sa Panginoon. Amen? Ang pagkakaintindi ko nga, the more na may problema ako, the more na mas kailangan ko ang Panginoon. Amen? Hindi yung may problema ka na, lalayo ka pa sa Panginoon. Hindi yung titigil ka. Hindi yung lalayo ka. Alam mo yung feeling mo, drain ka na, tapos lalayo ka pa sa nagre-renew ng strength. Diba? Mas lalo kang madidrain. Yung pagod ka na, tapos lalayo ka pa sa Panginoon. Mas lalo kang mapapagod. Diba? Kung kilala mo ang Diyos, tandaan mo, anuman ang pinagdadaanan mo, ang sabi ng Lord, hindi ka niya iiwan. Amen? Kaso hindi ka nagbabasa eh. Ang problema. Diba? Kaya kapag may problema ka, humihinto ka. Kasi hindi ka nagbabasa. Amen? Alam mo ba na sinabi ng Lord na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan? Diba? Hindi mo malalaman yan kung hindi ka nagbabasa. No? Tama mo ba? Pero kapag ka nagbabasa ka, ang sarap eh. Ikaw yung dumadala sa problema. Hindi ikaw ang dinadala ng problema. Diba? Kapag ka may problema ka at matured ka, problema dito ka muna. Mag-worship muna ako. Diba? Problema ka lang. May Jesus ako.
tutuloy pa rin ako. Di ba? Amen? Problema ka lang. Diyan ka muna. Di ba? Mag-church pa rin ako. Tutuloy pa rin ako. Hallelujah. Pero kung hindi ka nagbabasa, tandaan mo, lalamunin ka ng problema. Yun ang malaking problema. No? Yung problema na nga, pinroblema mo ba? Amen? Pero kapag ka nasa Diyos ka, ang Diyos ang bahala sa pinoproblema mo. Amen? Talapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 3. Kunti na po. No? Number 3, exercise and practice. Pagkatapos mong naising lumago, pagkatapos mong magbasa ng salita ng Panginoon, magbasa ng Bible, ito ang pinakamahalaga. Exercise and practice. Ano man ang nabasa mo, magiging malaging alam kung i-apply mo ito sa sarili mo. Amen? Sino po dito yung nag-apply na ng salita ng Panginoon sa kanilang buhay? Igalang mo yung ama at ina. In-apply na ba natin yan? Amen? O kayo pa yung ginagalang ng ama at ina niya? Hallelujah. Amen? Kung gusto mong lumago, kung ano ang nabasa mo, i-practice mo, i-exercise mo, ipamuhay mo, i-apply mo. Amen? Diyan ka lang lalago, kapatid. Huh? 1 Timothy 4:7, huwag mong pag-aasayahan ang panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging maka-Diyos. Hallelujah. Ang pagsisikap na maging maka-Diyos, dumadaan yan sa pagsasanay at pagpapractice. Try mo nga gawin ito kung makakaya ko. Tapos at the end of the day, hindi ko talaga nakaya, Pastor. Practice nga di ba? Try mo ulit bukas. Baka makaya ko. Hindi ko pa rin nakaya, Pastor. Try ko ulit bukas. Di ba? Mga kapatid, kung hindi mo ipapractice at hindi mo uulit-ulitin sa sarili mo, hindi mo makakaya. Pero kapag ka inuulit-ulit mo, hindi mo namamalaya yung salita ng Panginoon, pinapamuhay mo na. Amen? Kaya nga exercise and practice no? Huwag natin ano tawag ba? Sanayin ang sarili natin na wala tayong gawin. Di ba? Sometimes nasasanay tayo na wala tayong ginagawa. Di ba? Kahit sa bahay. Sinasanay natin yung sarili natin, pahiga-higa lang tayo, habang si Mami naghuhugas, naglalaba, nagluluto. No? Di ba? Huwag po natin sanayin ang ating sarili na wala tayong ginagawa. Sanayin natin ang ating sarili na meron tayong ginagawa. Amen? Pagka may ginagawa ka, meron ding ginagawa secretly ang Panginoon sa buhay mo. Yes, sometimes hindi natin nakikita na habang gumagawa tayo, gumagawa rin ang Panginoon sa iyo. Di ba? Minsan magugulat ka na lang Lord, hindi ko expect na makukuha ko to. Di ba? Hindi ko expect na darating ito. Yun pala, Shopee na. Pero paid na. Di ba? Ako sometimes ganyan no? Pero dumating na Shopee, pero paid na. Amen? Nabayad na po? Yes. Amen? Hallelujah. Kapag ka meron kang ginagawa sa gawain ng Panginoon, meron din ginagawa ang Panginoon sa buhay mo na hindi mo nalalaman. Amen? Ang hirap naman yung mananampalataya tapos wala kang ginagawa, di ba?
Ang isang manlalaro, di ba? Sa isang, pagka ikaw ay athletic ka, ang isang manlalaro, nagpa-practice yan, nagsasanay yan, di ba? Kapag ka hindi ka nagsanay, parang nag-join ka lang sa isang palaro na matalo ka. Di ba? Ang lahat ng mga manlalaro, nagsasanay yan para manalo. Tama ba? Ganun din sa ating spiritual na buhay. No? Nagsasanay tayo para magtagumpay. Amen? Kapatid, kung hindi tayo magsasanay, walang pagsubok ang kaya mong pagtagumpayan. Amen? Hallelujah. Palakpakan pa natin ang parang kailangan ko lahat tayo eh. No? Hallelujah. Sumigaw mo tayo, hallelujah! Hinaantok mo. No? Kapag ka nagsasanay po tayo, walang pagsubok ang hindi mo kayang ipanalo, kapatid. No? Tandaan natin, malaki man o maliit ang problema kapag ka meron kang pagsasanay na gawin ang kalooban ng Panginoon, walang problema ang hindi mo kayang pagtagumpayan. Amen? Naniniwala ba tayo doon? Naniniwala ba tayo doon? No? Kapatid, mananalo ka lang sa paligsahan ng buhay mo kung ina-apply mo yung salita ng Panginoon na nababasa mo. Amen? Kung pinapabuhay mo yan. Huh? John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Hindi natin alam, everyday nasa bagal tayo. Everyday meron tayong laban na kailangan natin ipanalo. Diba? Everyday sinisira ni Satan kung ano ang kinabukasan mo. Everyday pinapatay ni Satan yung mga kaligayahan mo, yung joy mo. Everyday ninanakaw ni Satan yung mga pagpapala na dapat para sa iyo. Kaya dapat, kung gusto mong manalo sa bawat laban ng iyong buhay, magsanay ka na ipamuhay ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Dito po tayo magbabakas. Alam ko po, inaantok ng bawat isa. Isaiah 43:2, sabi dito, kapag ka dumaan ka, ito po, kapag ka matured ka na Kristyano, mararanasan mo po ito. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, similar ko lang po ito, no? Nag-bonfire kami sa Nevesia. Isaiah 43:2, kapag ka dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Amen? Ito pong verse na ito, tinutukoy dito. Kapag ka nasa Panginoon ka, anumang klaseng problema ang daanan mo, malaki man o maliit, mabigat man o magaan, kapag ka matured ka na Kristiyano, asahan mo, kasama mo ang Diyos sa anumang problema na pinagdadaanan mo. Amen? Hallelujah. Ito po yung illustration. Tingnan niyo po, kapag ka tayo ay nakaharap sa ilaw, di ba? Pansinin natin, meron tayong shadow. Di ba? Meron tayong anino. Tama ba? May kausap po ba ako? Okay. Tama ba? Pagka nakaharap tayo sa ilaw, meron tayong shadow na nasa likuran natin. Tama ba? Kapag ka tumalikod tayo sa ilaw, yung shadow natin, nasa harapan natin. Tama ba? Kapag ka nakalikod tayo sa ilaw, try mo maglakad. At pansinin mo na habang lumalakad ka, lumalaki yung anino mo. Huh? Tandaan natin mga kapatid, once na nakatalikod tayo sa Panginoon at naglakad ka palayo sa Panginoon, tandaan mo, mas malaki pa na kadiliman
ang naghihintay sa buhay para sa upit ka. Amen? Hallelujah. Pansinin natin, umarap tayo sa ilaw. Di ba? Nasa likuran yung shadow natin. Lumakad ka. Nasa likuran pa rin. Di ba? Di ba? Nasa likuran pa rin. Habang tayo ay naglalakad papunta sa ilaw. Yan po ay sign na habang lumalakad tayo papalapit sa Panginoon, hinihintay ka lang ng jangko na tumalikod para ulit ka. Amen? Kaya huwag kang tatalikod, kapatid. Once na tumalikod ka sa Panginoon, alam mo ang naghihintay sa iyo. Ha? Amen po ba? Pero ang gagawa nito mamaya sa kanila, haharap sila sa may ilaw. Alam niyo po ba, kapag kayong ilaw, kapag kayong paglakad natin sa ilaw, paharap, at yung ilaw, nandito na sa taas natin, na-meet na natin yung ilaw, pansinin po natin yung shadow natin, nasa paanan na natin. Buong shadow natin, inaapakan na ng paa natin. Tatandaan natin, kapag tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng Panginoon, kahit may kalaban man, aapakan mo lang yung kalaban na yan at hindi ka mapapabagsak. Yes! Amen? Hallelujah! Palakpan mo ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Diba? Napakabuti ng Panginoon na habang tayo ay naglalakad sa Panginoon, mayroong shadow na gumagabay sa atin papunta sa destination na gusto natin mapuntahan o makuha. Ibahin po natin yung representation. No? Yung shadow natin, isipin natin, ito yung success natin. Ulitin po natin. Yung shadow natin, isipin natin, ito yung success natin, ito yung victory natin, ito yung breakthrough natin, yung pagtatagumpay natin, ito. Once na nakatalikod ka sa Panginoon, o sa light, sa ilaw, nasa harapan mo, yung anino mo, tama? Tama ba? Try mo maglakad. Habang naglalakad ka, ito yung anino ko, habang naglalakad ako, ay yung shadow. Diba? Lumalakad din papalayo sa akin yung anino ko. Tandaan ninyo, once na nakatalikod tayo sa Panginoon, yung success, lumalayo din sa'yo. Amen? Kapag ka nakatalikod tayo sa Panginoon, yung tagumpay, kahit gusto mo nang makuha, lumalayo pa rin sa'yo. Amen? Pansinin niyo po, kapag ka nakaharap tayo sa liwanag, maglakad tayo, nasa likod yung anino natin, tama? Maglakad ka. Di ba? Papansinin natin na habang naglalakad tayo, sumusunod yung anino natin sa ating paglalakad. Tama ba? Mga kapatid, kapag ka nasa Panginoon ka, kahit hindi mo hanapin yung success, kusa na lang susunod dyan sa'yo. Amen? Hallelujah. Ganyan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Once na sumusunod ka sa Panginoon, hindi mo na kailangan hanapin yung success. Hindi mo na kailangan hanapin yung victory. Yung victory na agad yung susunod sa'yo habang naglalakad ka, papunta sa Panginoon, habang ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, yung success, sumusunod din sa'yo. Amen? Hallelujah. Tayo mong lahat ay lumukok. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong karunungan na kung saan, Panginoon, hindi kami magmamature kung hindi namin ito nanaisin sa aming buhay. At hindi kami magmamature kung hindi kami magbabasa ng iyong mga salita, Panginoon. At lalo, higit sa lahat, Panginoon, hindi kami lalago bilang isang Kristiyano na naniniwala kay Kristo kung yung mga napakinggan namin o nabasa namin ay hindi namin isa sa buhay. Kaya Lord,
ngayong oras na to, tulungan mo kami sa bawat journey ng aming buhay. Gawain mo kami, Panginoon, na hindi po malihis sa bawat landas namin. Hindi po kami mapahamak, especially ang mga kabataan ito, Panginoon, na kung saan, Lord God, sila ay nasa gitna, Panginoon, o nasa simula pa lamang ng kanilang pagtaha ng daan na tinuturo sa kanila, Panginoon. Gabayan mo po sila. Protektahan mo po sila, Panginoon. At huwag mo pong hayaan na habang tumatagal sila sa church, ay hindi sila lumalago. Bigyan mo po ng puwang sa kanilang mga puso. Bigyan mo ng space ang mga salita mo sa kanilang buhay, Panginoon, at sa ngayon, Lord. Habang sila ay nakikinig, habang sila ay nagbabasa, ay nagiging katulad ka po nila, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay tinatanggap na namin yung pagbabago na gagawin mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, amin lang nire-receive yung victory na nilaan mo para sa amin habang kami ay naglalakad papunta sa iyo, Panginoon. Ngayon pa lamang amin lang nire-receive yung magandang plano mo para sa amin, Panginoon. Yung buhay na ganap, Panginoon. Yung buhay na sagana, yung buhay na payapa, Panginoon, na inilaan mo para sa amin ngayon pa lang. In the name of Jesus, ngayon pa lang, amin na po itong tinatanggap. Amin na po itong kinukuha, Panginoon. Amin na po itong nire-receive, Lord God. Kaya, Lord, salamat sa bawat daan na aming tinatahak na iniilawan mo kami. Ginagabayan mo kami para kami ay hindi maligaw. Salamat po, Lord. Gawin mo pong mature ang bawat isa sa pagkakilala sa iyo na sa iyo ng Panginoon. Nasaan man sila, sa loob naman ng bahay, sa school, sino man ang kanilang kasama, dala-dala nila yung pangalang Kristo sa pagka-Kristyano nila, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang pinakataas na kapulit pagsamba ng Jesus' mighty name. Everybody shout, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Meron po tayong napulot sa mga salita ng ating Panginoon. Nakaka-bless po ang salita ni Lord kung ilagay natin sa ating mga puso at kaisipan dahil ito ay magbibigay ng tunay na pagbabago at malalim na pagkakilala sa Kanya. Amen. Manalangin po tayo. Pag-pray natin ang ating mga tithes na offering. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa araw pa dito. Naging tagumpay, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, sa araw na ito. Sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, maraming salamat ay patuloy mo pong inaabot ang mga anak mo na hindi pa patuloy na nakakilala at malalim ang kanilang pagtaya, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga salita mo na isi-share niya, tinuturuan mo kami, tinutulungan mo po kami kung paano kami manahan sa mga salita mo, sa mga pangako mo, Panginoon. At patuloy na lumalim ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa buhay ni Pastor Dan. Patuloy na namin, patuloy na pagpalain mo ang kanyang pangangailangan, kanyang buong sambayan. At habayin mo pa ang kanyang buhay upang sa gano'n marami pa po siyang taong maabot at madala sa iyong harapan at maligtas, Panginoon. Lord, sa oras po nito, tinataas po namin ang aming mga tithes and offering, Panginoon. Patuloy na nilalapit namin, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa dahil ang aming mga tithes and offering, Panginoon, ay ito yung ipinagkakaloob namin ito na nagmumula sa aming mga puso na hindi lamang kami napipilitan, kundi nagmumula ito sa puso namin na nagbibigay at mayroong kasiyahan dahil ang alam namin kung kami ay Panginoon, magbigay na may kasiyahan. Panginoon,
ikaw ang balik at ikaw ang magpala sa bawat kamay, Panginoon. At hindi mo tinitingnan ang laki at ang liit ng aming binibigay, kundi titingnan mo ang aming mga puso, ang puso namin na may kasiyahan sa pagbibigay para sa gawain mo. Kaya salamat o Lord God, pinupuri ka namin, sinasama ka namin sa araw po nito, sa tanging pangalan lamang ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kasi po, dahil po Mother's Day ngayon, no? Gusto po namin bigyan ng kahit maliit lang po na remembrance sa ating mga nanay. Alam po namin kung gaano kalaki yung pagmamahal ninyo sa bawat pamilya na meron kayo, no? Yung sakripisyo ninyo, yung pagpapagal ninyo na ginagawa niyo sa inyong pamilya. Na-appreciate po namin kayo, kaya tinatawagan po namin yung mga nanay na pumunta po dito sa harapan. Yung mga nanay kasi. Music covers.
Father's Day, Mommy. God bless. Siyempre, hindi mo matatapos yung Mother's Day ang kawalang message. Siyempre, muna yung gitna. Si Waving. Ha? Sige, mauna lang po ako. Siyempre, sa pinakamaganda, nag-iisa, at pinakamabait kong asawa, siyempre. Happy Mother's Day ngayon. Hanggang ngayon na mamaya. Hindi. No? Tandaan mo, mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin ng anak mo. Hindi ka namin kapabayaan kahit pag nanood ka na. Hindi na lang mapunta sa likod. Saka pag-isaya, pero na-appreciate namin yung ginagawa mo sa family. Yung pagpapagal, yung sakripisyo na appreciate namin. Mahal na mahal ka namin. I love you. Si JJ. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. And Happy Mother's Day, Ate Joy, sa namin ng mga youths dito. Nagpapasalamat kami, syempre, kay Lord dahil pinadala niya sa amin. In-invite ko ako dito. And thank you kasi lagi mo kaming kinumusta, lagi mo kaming inaalayan, lagi ka nandiyan para sa amin. Lalo na para kay Tali. Kaya we are blessed na nandyan ka, nandito kami para sa iyo, syempre. And sana patuloy ito, yung pag-isama na relationship natin together. And sana marami tayong mga yung pinag-aralan natin, marami tayong fruits na susunod ng mga idols. Yan lang. Amen. Okay. Next. Ay, wait lang. Wala ka sa mabos. Hindi. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Lalo sa nag-iisang nanay yung mga anak ko. Happy Mother's Day. Salamat sa pagkatsaga, sa pagluluto araw-araw, kahit makulot yung mga anak mo. Anak lang ba? Kahit ako gusto ay salamat. Happy Mother's Day. Amen. Si Jan. Happy Mother's Day sa inyo po lahat. Yun po kayo sa wife kami. Nanagaling po kami. Sige pa. Kulang pa. Okay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Na-appreciate po namin yung ginagawa ninyo. No? Alam namin na hindi biro ang maging isang ina ng maraming, lalo na maraming anak. No? Kasi nararanasan ko din yan at nakikita ko sa asawa ko na hindi biro ang magkaroon ng anak. No? Kaya kami ay saludo sa inyo kasi kahit mahirap na pagtatagumpayan ninyo, nakakaya ninyo para lang mabuhay ninyo yung mga anak ninyo. No? Kaya sa mga asawa dyan, no? Tandaan natin, mahirap ang maging isang ina, kaya dapat lagi natin ina-appreciate yung mga asawa natin. No? Yan, kaya dapat lagi natin ina-appreciate yung mga asawa natin. No? Hirap.
Ako nga, konting buhat lang doon sa anak ko, nakakawin na ako eh. No? Ganyan naman tayo mga lalaki, no? Di ba? Konting buhat lang sa anak ko, sa iyo. Eh sila nga, nagwawala na. Hindi sila makasurrender. Kaya po talaga yung magiging nanay, kahit gusto mo na sumuko, pero bawal ang sukuan. No? Kaya mga anak, no? Mga anak, tandaan ninyo, kaya lumaki kayong ganyan, kasi merong isang nanay na nagsakripisyo, nagbigay ng oras para lang buhayin kayo. No? Kahit ano ba yung ugali ng mga nanay ninyo, hindi kayo lalaki ng ganyan kung wala kayo nanay na nagtiis sa inyo. Larong bata kayo, napakalikot ninyo, lagi kayo umiiyak, hindi na nila alam yung gagawin nila. Kapag umiyak kayo, iiyak na rin sila. No, meron tayo sa ganun. Yung kapag umiyak na yung baby, hindi na alam patahanan ng nanay, iiyak na rin yung nanay. Oo. Yung iyak na yung nanay, din. Hindi, pero saludo ko kami sa inyo mga nanay. No? Kaya, respeto natin ang ating mga nanay. Siyempre, ang pagpapalit natin ang mga magulang. Yun naman po yung sa Bible. No? Kaya maraming salamat po sa inyo. Marami po tayong kulang ngayon. Magpapabusog kayo. Gusto ninyo. Sige po. Okay, pwede po ba tayong tumayo? Ipag-pray po natin yung mga nanay. No? Diretso na po natin ang closing prayer para kumain na tayo. Alam ko, excited kayo kumain kahit tatlong himba pa kayo. Unlimited. Eat all you can. Meron po tayong eat all you can. No? Dinala natin sa Diyos. Anyway, sige po, iwanan po natin ang ating mga kamay. Represent po na nagkakaisa tayo ng kapangyarihan ng Panginoon sa bawat sasabihin natin ay bumilos ang Panginoon sa bawat buhay na. Hallelujah. We praise you, Jesus. Lord, maraming salamat sa mga nanay na ito, Panginoon, na patuloy mong pinapatatag, patuloy mong iniingatan, binibigyan ng kalakasan, Panginoon. Lord, itinataas po namin sila sa inyo, Lord God. Alam namin, hindi po biro ang maging isang ina sa isang tahanan, Panginoon. Kaya Lord, ngayong oras na ito, ang dalangin namin, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan ng mga nanay na ito, Lord, katagpuin mo po ang bawat pinagdadaanan nila, Panginoon. Alam ko po na sa bawat gabi na sila ay mag-isa lamang, sila ay umiiyak sa iyo, Panginoon. Alam ko, meron silang mga tinatago na sakit sa kanilang kalooban na hindi nila masabi sa kanilang mga asawa, Panginoon. Kaya Lord, ngayong oras na to, anuman yung sakit na yun, anuman yung bigat na yun, Panginoon, in the name of Jesus, alam ko, Panginoon, lalabas yung sakit na yan at mapapalitan niya ng kagalakan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, palakasin, buklurin po ang mga nanay na ito, Panginoon, na sa gayon, maalagaan nilang mabuti ang kanilang mga anak, mapalaki nila ng mabuti ang kanilang mga anak, at Lord, magagpanan po nila yung hindi biro na pagiging nanay nila sa tahanan, Panginoon. Ingatan, gabayan, pagpalain mo sila, at patuloy mo pong i-renew ang kanilang mga kalakasan every time, Panginoon, na naghihina sila, Panginoon. Every time na hindi mo nila alam ang kanilang gagawin, Lord God, palakasin mo po sila, Panginoon. Ano man ang sakit na iniinda nila, Panginoon, dahil sa pagod na nararanasan nila, Lord God, I declare the renewing strength na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At Lord, bigyan mo sila ng malusog na katawan na sa iyo, Panginoon. Hindi po mawalan ng isang nanay ang pamilya na meron sila, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay nila. Anuman ang hawakan ng kanilang mga kamay,
Pagpalain mo po, Panginoon. Ano man ang bisaya ng kanilang mga puso, tulungan mo po, Panginoon, na matupad po ano man ang nais nila. Lord, salamat po ang patuloy na kapangyarihan mo, Panginoon, na siyang bumanat sa kanila at sa pamilya na meron sila. Kaya Lord, sa ito namin sila pinataas at pinagkakatiwala. In Jesus' mighty name, Amen. Sige po, dahil tayo sa ating closing prayer. Panginoon, salamat sa oras na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi lang namin narinig ang iyong makapangyarihang salita ngayong oras na ito. Bagkus, Panginoon, alam namin na kumikilos ka na sa bawat buhay namin ngayong oras na ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, na ang mga salita mo ay hindi nasasayang. Bagkus, Panginoon, tinutupad, Panginoon, kung ano man yung purpose nito sa bawat buhay namin, Lord God. Kaya, Panginoon, salamat. Tulungan mo kami na maging mature, Panginoon. Huwag mo kong hayaan na hindi kami lumago spiritually, Panginoon. Dahil alam namin, ang aming spiritual na buhay ang magsasalba sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, sa ito namin pinagkakatiwala ang buhay na to at ang buhay na meron kami paglabas, Panginoon, sa bahay nito. Kaya Lord, salamat po. Maging sa pagkain ng aming kakainin, magbigay sa amin ito ang kagalingan, kalakasan, at patuloy na pagpapala sa bawat buhay na meron kami. In Jesus' mighty name, Amen. Sige po, kain na na. Yan sa ako na ba?